Sa video natin ngayon ay ikikwento ko sa inyo ang thriller crime film noong 2000 na pinamagatang Hollow Man. Nagsimula ang movie kay Dr. Sebastian na isang scientist at pinag-aaralan niyang gumawa ng isang invisibility serum para sa US military at serum na makakapagpabalik sa visibility ng gagamit nito. Siya ang pinaka-hardworking sa buong team at ang pahinga na lang niya ay ang mamboso sa kanyang kapitbahay kapag nagpapalit ito ng damit. 4 na taon na niyang pinag-aaralan ang research na ito gamit ang iba't ibang hayop na nasa loob ng kanilang hidden research facility na binigay sa kanila ng gobyerno. Sa kasalukuyan ay gumagawa siya ng serum para maibalik sa visibility ang gorilla na si Isabel. Sa kanilang research ay madali lang maging invisible ang kanilang subject pero ang ibalik ito sa dati ay napakahirap. After ng ilang test ay nakuha ni Seb ang formula kung paano maging visible ulit si Isabel. Sinabi niya kaagad ito sa kanilang team at sa kanyang ex-girlfriend na si Linda. Kahit wala na sila ay gusto niya pa rin si Linda pero ang hindi niya alam ay karelasyon na nito si Matt, isa ring scientist sa kanilang team. Isang araw ay pinuntahan ni Matt si Isabel para i-check ito pero kinagat siya nito at umalis ng cage si Isabel. Sa paghabol ni Matt dito ay nabunggo niya si Seb at nagpustahan sila kung sino ang unang makakahabol kay Isabel. Nagawang mab-aril ni Seb ng pampatulog si Isabel at dito sinabi sa kanya ni Sarah na kailangan na nilang i-test ang serum kay Isabel para bumalik na ang visibility nito. Nasa facility na rin ang iba pang member ng team na sina Carter, Frank at Janice. Ininject na nila ang serum dito at naging successful naman ang kanilang plano dahil bumalik na sa dating anyo si Isabel. Dahil sa successful operation ng mga ito ay nag-celebrate silang lahat sa isang restaurant. Kahit masaya ang team ay medyo nalulungkot naman si Seb dahil pwedeng ito na ang huling project nila na magkakasama. Dito rin dumating si Linda para kausapin siya at sinubukan niya itong halikan pero umiwas naman si Linda. Sa kasunod na araw ay nagkaroon ng meeting si Seb sa military at kay Dr. Howard. Pero hindi nito sinabi na successful ang naging research nila dahil natatakot siyang i-take over na ito ng gobyerno. Sinuggest na lang niya kina Matt at Linda na mag-proceed na lang sila sa phase 3 kung saan etetest na nila ang serum sa tao dahil kapag nagawa nila ito ay mananalo sila ng Nobel Prize Award at makikilala pa ang buong team sa bansa. Kahit nagdadalawang isip sina Linda at Matt ay pumayag din sila sa gusto ni Seb at nagsinungaling sa buong team na pinayagan sila ng board members na isagawa ang human testing. Ang subject ay walang iba kundi si Seb mismo at sinimulan na nila ang procedure. Kahit masakit para kay Seb ang procedure ay naging matagumpay naman ito at naging invisible na siya. Bawal din siyang lumabas sa room na ito dahil etetest pa ang kondisyon ng kanyang katawan. Nang umalis na ang lahat ay naiwan si Sarah para bantayan si Seb pero nakatulog ito dahil sa sobrang pagod. Dito na lumabas ng kwarto si Seb at hinawakan ang dibdib ni Sarah. Siniseduce din ito si Linda sa pamamagitan ng paghawak sa maselan nito pero hindi naman nagpapadala si Linda. Pagkalipas ng isang araw ay sinubukan na nila ang serum na makakapagbalik sa visibility ni Seb. Gumana naman saglit ang serum pero bumalik din ito sa dati at muntikan pang mamatay si Seb. Kaya gumawa na rin sila ng latex mask para masuot ni Seb sa loob ng laboratory. Ginagawa rin ni Matt ang lahat para makuha ang formula para maibalik sa dati si Seb pero laging nagfe-failed ang kanyang research. Dahil dito ay nade-depress na si Seb at hindi mapakali kaya umalis siya sa lab para pumunta sa kanyang apartment kahit bawal. Kumuha siya ng ilang mga gamit para dalhin sa lab pero nang aalis na siya ay nakita niya ang kanyang kapitbahay na nagbibihis. Tinanggal niya ang kanyang mask at kumatok sa pinto ng kanyang kapitbahay. Nang buksan ito ng babae at tiningnan kung sino ang tao sa labas ay agad-agad siyang pumasok sa loob ng apartment nito. Tinakat muna niya ang babae sa paggalaw ng salamin at pagkatapos ay sinimulan na ang kanyang plano sa babae. Si Linda naman ay pumunta sa apartment ni Seb at dito niya nakita ang mask at damit nito. Nang matapos na si Seb sa kanyang ginawa sa babae ay nakita rin niya si Linda na nasa kanyang apartment kaya bumalik na siya sa lab. Winarningan siya ni Linda na kapag umalis ulit sa lab nang hindi nagpapaalam sa kanila ay sasabihin nila kay Dr. Howard ang pagsisinungaling ni Seb dito. Wala namang pakialam si Seb sa sinabing ito ni Linda, nilagyan niya rin ng device ang camera sa kanyang kwarto kaya nagawa niyang mapaniwala si Frank na hindi siya umaalis sa kwarto. Pumunta siya kay Linda at dito niya nalaman na may relasyon pala ang dalawa ni Matt at dahil sa sobrang selos ay binasag niya ang bintana sa kwarto ni Linda. Tumawag sina Matt kay Frank pero ayon naman kay Frank ay nakahiga pa rin sa kwarto si Seb at hindi naman umaalis. Bumalik naman na si Seb sa lab at hindi siya mapakali dahil sa nalaman niya, dito rin niya pinatay ang aso dahil naiingayan siya dito. Dito na rin nalaman ni Linda na loop video pala ang pinapanood ni Frank sa camera at umaalis talaga si Seb nang hindi nila nalalaman.
Pumunta sina Matt at Linda kay Dr. Howard para sabihin ang secret experiment ni Seb pati na rin ang pagsisinungaling nila nang sabihin nilang failed ang unang experimentation. Na-disappoint naman si Dr. Howard at tinanggal na silang lahat sa project. Sumunod naman pala sa kanila si Seb at naririnig nito ang kanilang pinag-uusapan. Pinutol din ni Seb ang linya ng telepono para hindi makatawag si Dr. Howard sa military at sabihin ang nalaman nito. Nilunod din ni Seb ang doktor sa swimming pool hanggang mawalan ito ng buhay. Kinabukasan ay hinintay ni Seb na makapasok ang buong team sa laboratory at tinanggal ang access ng mga ito except sa kanya. Tinanggal na rin ni Seb ang kanyang mask at damit at inisa-isang patayin ang kanyang team. Nakita na lang nila ang katawan ni Janice sa loob ng locker kaya sina Linda, Sarah at Frank ay sinusubukang ma-restore ang kanilang access. Sina Matt at Carter naman ay kumuha ng tranquilizer gun para gamitin kay Seb dahil hinahanap na nila ito gamit ang kanilang thermographic goggles. Pagkatingin ni Matt sa kanyang likod ay nakalutang na si Carter at sinasakal na pala ito ni Seb na nasa itaas ng pipe. Nang bitawan ito ni Seb ay napatama ang leeg ni Carter sa bakal dahilan ng pagdurugo nito. Hinabol din ni Seb si Matt at muntika na siyang mapatay nito buti na lang ay nahila siya ni Linda. Sina Sarah at Frank naman ay pinuntahan si Carter na injured na ngayon. Bumalik si Sarah sa loob para kumuha ng dugo pero nang babalik na siya ay naramdaman niyang nasa loob na rin si Seb. Ikinalat niya ang dugo para malaman kung nasaan si Seb pero na-overpower siya nito at binaril din siya ni Seb ng tranquilizer gun at binali ang kanyang leeg. Nawala na rin ng buhay si Carter dahil na rin maraming dugo ang nawala dito. Hinanap ni Linda, Matt at Frank si Sarah pero dumating si Seb sa likuran ni Frank at pinatay siya nito gamit ang crowbar. Ikinulong din ni Seb sina Matt at Linda sa freezer at minix ang temperature para mamatay sa lamig ang dalawa. Sinuot na rin ni Seb ang kanyang mask at damit para magmukhang tao ulit. Habang si Linda naman ay gumawa ng paraan para mamagnet ang lock ng pinto at magawa niyang matanggal ang lock kahit nasa loob pa siya ng freezer. Si Seb naman ay nagre-ready na ng chemical para pasabugin ang buong lugar at para mapagtakpan ang ginawa niyang pagpatay sa buong team. Nilagay niya ang chemical sa centrifuge at sinimulan ang timer. Sinira din niya ang keyboard para wala nang makakapigil sa timer. Nang aalis na si Seb gamit ang elevator ay dumating naman si Linda at sinunog siya nito hanggang maging abo ang kanyang mask at damit. Nakatakas naman si Seb kaya ginamit ni Linda ang flamethrower para paginahin ang sprinklers at malaman kung nasaan si Seb. Hindi naman napansin ni Linda na nasa likuran na niya si Seb kaya inatake siya nito. Nang papatayin na siya ni Seb ay dumating naman si Matt at hinampas ng crowbar sa ulo si Seb pero hindi niya ito pinatay. Dahil dito ay nakarecover pa si Seb at kinuha niya ang crowbar para patayin si Matt pero nataman niya ang fuse box kaya nakuryente siya. Dahil dito ay nakita na ang mga organs at muscle ni Seb pero hindi ang kanyang balat. Nakita ni Linda ang chemical na malapit nang sumabog kaya umalis na sila at dumaan sa elevator shaft. Malapit na sana silang makaalis pero buhay pa pala si Seb at hinawakan nito sa paa si Linda. Hinila siya ni Seb kaya nahulog sila sa bubong ng elevator at hinalikan siya nito sa huling pagkakataon. Hindi naman pumalag si Linda dahil kinukuha niya ang timing para hawakan ang cable at tap-okan ang car loose ng elevator dahilan ng tuluyang pagkahulog ni Seb. Dumating na rin ang mga medic sa lugar at dinala sina Matt at Linda sa hospital. Dito na rin nagtatapos ang movie na Hollow Man. Maraming salamat sa panunood.